Anong bigat? Hindi na 10 kilo? Ang bigat, di kwa yung gano'n, hangir. Parang igat yan. Sarap nga. Sino nagluto niyan? Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay nakahuli nga pala si Tulista ng napakalaking payangitan. Alas 11 nga ng umaga ay biglang nagkagulo ang mga tao dito sa tabing dagat. Swinerte na naman ang ating napakagaling na spearfisher at nakahuli nga siya ng isang napakalaking isda. Dahil nga napakalaki nito ay hindi niya ito kayang buhatin. At dahil din sa pagod niya sa paghatak nito ay napahiyaw na lamang siya. Maya pa nga ay tinesting itong buhatin ng aking pinsan. Anong bigat? Hindi na 10 kilo? Ang bigat, di kwa yung gano'n, hangir. Matapos nga ito ay tinawag nga tayo ng mga taga-barangay Buhay na Tubig dahil nawalan daw sila ng kuryente. Agad nga kami nagbiyahing mag-asawa para malaman namin kung anong naging sanhi ng pagkawala ng kanilang kuryente. Nagrekta na nga kami sa Batalan sapagkat doon ang lugar na walang ilaw. Pagdating nga namin sa area ay agad nating nakita kung alin ang naging problema. Lagot pala ang connection ng transformer sa primary kaya naman nawalan sila ng power. Agad nga natin itong ginawa ng paraan para magkaroon sila ng supply. At dahil tayo nga ang inaasahan nilang magre-repair nito ay ginawa na kaagad natin ito ng paraan. Medyo mahirap at delikado pero para naman ito sa karamihan. At baba nga natin sa poste ay nakita natin ang isang batang may daladalang ulam. Yan. Wow. Sarap naman yan. Sino nagluto? Dahil nga sa daladala ng batang ito ay muli nating naalala ang napakalaking payangitan. At habang naglalakad nga kami ay sobrang nanghinayang tayo sapagkat hindi man lang tayo nakabili. Dahil nga nagmamadali na tayo sa pagpunta rito ay nakalimutan na nating makabahagi. Dahil nga sa sobrang busy natin sa trabaho ay nawala na sa isip natin ang pagbili. Meron kasi tayo mga repairin at pati change meter na din. Kailangan kasi nating tapusin ito para meron tayong accomplishment sa opisina. Matapos nga nating makapagpalit ng metro ay umuwi na tayo para mabigyan na sila ng supply. Sa part ngang ito ay ibinaba na nga natin ang fuse para ma-repair na rin. At habang nire-repair nga natin ang fuse ay biglang napadaan dito ang isa nating idolo. Siya si Digger Mendoza, ang idolo natin sa mundo ng pagrarap. Umuwi nga siya dito sapagkat nandito ang kanyang lolo at lola. At saktong-sakto nga ang kanyang bakasyon sapagkat malapit na rin ang piyesta dito sa amin. After nga nating maayos ang fuse ay ibinalik na natin ito sa holder. Ito ay sinasabit at pagkatapos nga ay itutulak mo ito nang magkaroon na ng kuryente ang mga karatig barangay. Dahil nga sa pagkabisi sa trabaho ay nawala na nga sa isip natin ng malaking payangitan. Habang nakatambay nga ako sa Pisonet ay niyaya ako ng aking pinsan para matikman ang kanyang niluto. Buti na lang at nakabili daw siya ng payangitan kaya ito ang kanyang inadobo. Ayan o. Makakatikim tayo ng payangitan mga idol. Bago wala na. Oy, abo naman. Nagalangis-langis ah. Yan o. Nagalangis-langis yan mga idol. Yung ating chef cook oh. Panis. Made in Santo Tomas pa yan. Oh, sarap man din. Ay, abo naman. At dahil nga dito ay natupad ang ating inaasam-asam. Matagal-tagal na kasi tayong hindi nakakatikim ng adobong payangitan kaya naman sobrang namiss natin ang lasa nito. Agad nga tayong ipinagplastik ng aking pinsan para matikman ang kanyang iniluto. Habang ibinabalot niya nga ito ay nakaramdam agad tayo ng pagkagutom dahil sa bango ng kanyang adobo. At kahit nga nakapaghapunan na ako ay napakain ulit ako dahil nga sa adobong ito. Pinatikman ko rin ang lasa nito sa aking misis at ito ang kanyang nasabi. Masarap mo sa ikat yan. Nasarapan nga siya sa payangitan at ang sabi ko nga ay mas masarap pa yan kesa sa igat. At ito po ang first bite ko para sa inyo. Sarap. Kain po tayo mga katalong. At ito po ang ating latest video. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless.